i-repatriate, pati rin yung patay, i-repatriate. So, ang programa ngayon ng Philippine Embassy ni Ambassador Luis Cruz is to have a directory of all Filipinos, not only Filipino overseas workers, lahat na ng Filipinos, mayroon ang embassy directory of addresses sa inyo kung paano kayo makontak. Kasi for example, pag-away, mag-gera ang North Korea at South Korea, ay madali kayong matawagan. Isang blast email lang namin or isang text brigade lang na ikunin kayo dito, maiikot agad kayo. Yung walang cellphone, pumili na ng cellphone. Okay? Para hindi kayo maiwan. Alam niyo yung nangyari dun sa like dun sa Lebanon, sa Kuwait, nag-gera-gera, ang laki, naubos talaga ang pera puno ng OWA noon. Dahil lahat ng OFWs at lahat ng Filipinos, even if they were not OFWs, were repatriated to the Philippines. Nastusan talaga yun. So yun ang promise ng gobyerno, tinututoo talaga yun. Hindi porke hindi ka OFW, o kaya nakapag-asawa ka ng Korean, hindi ka nagagaling sa Pinas. And hindi lang buhay, as I've said, ang nire-repatriate. Pati na rin yung namamatay natin mga kababayan, nakakasakit, ang disgrasya, na namamatay. Nire-repatriate natin yan. Why? Because they're, not only because they're Filipinos, but because they are members of OWA. So kayo kung hindi kayo member, ay doon na kayo sa mga bundok-bundok na maliliit. Kita niyo yun? Doon, diba? Yung parang chocolate hills. Doon na lang kayo. Kaya, we are, na-advise namin kayo to become a member. $25 lang, 33,000 won. Mas mahal pa yun sa sujo na 5 kabote. Diba? Correct. At saka once a year lang kayo na nagbabayad, ang daming benefits. 1 year yan, hindi monthly. Miss Joey Dizon here, ay nasa kanya yung receipt at saka information sheet na pwede yung pinapan after. We will stay the night here in Jeju, so pwede kayong mag-stay behind para mag-member sa OWA. Okay? Hanggang malimang araw pwede. So, reintegration program, ito yung pinaka-importante. Lahat ng pinag-usapan natin sa savings, now to save, on business opportunities in the Philippines, ay part yan ng reintegration program ng OWA. Sa nalaman ninyo how to save at nalaman ninyo kung ano yung mga business opportunities sa Philippines, mayroon na kayong pupuntahan, isa na yung OWA. Kasi we offer loans with very minimal interest rate. Sasabihin ninyo, bakit may interest rate ba? Siyempre naman, para hindi maubos yung pera ng OWA, para lahat ay makinabang, para tumubo yung ating pera. Alright? Pero yung interest lang naman is 9% per year. Oh, saan pa kayo niyan? Kahit sa bangko, walang ganon. Diba? Because, service talaga sa amin para sa inyo. 2 to 5 years to pay pa siya. 9% lang pa per annum. Ang amount na pwede niyong malon is from 50,000 to 200,000. With your savings, plus yung malulon niyo sa OWA, ay malaki na yun, capital for negosyo. Diba? Pwede na yun. Ang dami naming naglulong sa OWA. Ang dami rin hindi nagbabayad. Bakit? Kasi nasabi nilang pundo ng gobyerno, which is mali naman yun na mentality. Pundo man ng gobyerno, galing naman yun sa inyo. So bakit hindi ninyo pangalagaan yun para everybody will enjoy the fund of the government na pinoprotektahan namin. Kaya ang loan namin ay mayroong collateral. Kasi naano na kami doon sa hindi nababayad. Una kasi noon, nung pa 1980s, walang collateral, walang interest yun. Eh saan napunta? Walang isang nabayad. Kasi sabi nila, dole out. Yung dole out mentality namin nandiyan pa rin. So ginawa namin may interest, although very minimal na nga lang. Tapos may collateral. Para in kaso na hindi magbayad, eh di kukunin namin ang collateral. Yun. So for those na may mga families sa Philippines na nahilig magnegosyo, papuntahin na ninyo
OWA provinces at doon na sila mag-apply. While nandito kayo, imbis na nagpapadala kayo ng 1 million won sa kanila or $1,000 a month sa kanila, pwede nang bawasan, save na lang yung iba kasi mayroon na silang negosyo doon. Pwede na yung gano'n. Mag-negosyo sila where you